sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. O kay sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pabagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So maganda yan, 1 Timothy chapter 4 verse 16. So patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Attack safety with a humble heart. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 20 hanggang 25. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong unang panahon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makapatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapa sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagsundo sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsasakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kaniya iharap sa hukom. At kung hindi, ay ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So yan po ang ating magandang balita para sa araw na ito at welcome sa lahat, mapagpalang oras at nandito na naman tayo sa ating programang PESMA, pagninilay po sa Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas o ang tinatawag nating Gospel Reflection and Sharing. At sa pagkakataon po na ito, unahin po muna natin ang pag-share po ng ating Santo Papa ang kanyang reflection para sa ating gospel sa araw na ito. So, basahin po natin yung reflections of our Holy Father, ang words of our Holy Father, Pope Benedict XVI. We think of Jesus' words, "If you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift." Yan po ay nasa Matthew chapter 5, verses 23 and following. God, knowing that we are unreconciled and seeing that we have something against Him, rose up and came to meet us, even though He alone was in the right. He came to meet us even to the cross in order to reconcile us. This is what it means to give freely, a willingness to take the first step, to be the first to reach out to others, to offer reconciliation, to accept the suffering entailed in giving up being in the right, to persevere in the desire for reconciliation. God gave us an example, and this is the way for us to become like Him. It is an attitude constantly needed in our world. Today, we must learn once more how to acknowledge guilt. We must shake off the illusion of being innocent. We must learn how to do penance, to let ourselves be transformed, to reach out to others, and to let God give us the courage and strength for this renewal. Ito po ay ang pagninilay ng ating Santo Papa, Pope Benedict XVI, addressed to the members of the Roman Curia and papal representatives for the traditional exchange of Christmas greetings. Noong 21st of December in the year of our Lord 2009. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. At sa akin naman kunting pagninilay. Naalala ko yung sinabi ni Father Lawrence lately lang tungkol sa isang company na may isang vacant position at ito'y kailangan i-fill up. At so may dalawa silang candidate na tinitingnan na ipopromote sa position. So pinatawag yung supervisor tapos sinabi yung candidate A, sabi niya ito yung candidate A, walang absent, lahat naman ng assignment niya tinatapos niya, and so on and so forth. Ang candidate B naman sabi niya minsan may absent at hindi naman yung by the book ba, yung sinasabing ganun. So tinanong niya yung supervisor niya kasi sabi ng kanyang boss, sabi niya, parang naglilin siya sa candidate A. So sinabi niya sa kanya, sa supervisor, sabi niya, sa'yo, ano ba yung, anong comment mo? Sabi niya, totoo nga yung candidate A is dire-diretso, walang absent, lahat ng assignment niya tinatapos niya. Subalit, sabi niya, hanggang doon lang siya. Diba? Very by the book siya. He doesn't extend ng mga hours niya. Hindi siya nag-o-offer ng extra help sa iba and so on and so forth. Pero ginagawa niya yung kanyang trabaho. Diba? So kung babalikan natin ang ating ebanghelyo ngayon, parang ganyan din, di ba, sa ebanghelyo natin. And sinabi na sa atin ng ating Panginoon na unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. So,
sa akin lang, yun parang yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Yung scribes and Pharisees, they are by the book, di ba? Yung very legalistic. Kasi sila nga ang nakatingin sa law, di ba? They are the one interpreting the law. So, subalit, ang sinabi ng ating Panginoon is we should do more than that. Kasi pag hanggang ganyan lang, hindi qualified sa promotion, di ba? Parang ganun yung ini-imply ni Father Lawrence. So, napakaganda. Subalit sa atin, anong nangyayari sa atin? Naalala ko nung last time nagbayad ang aking nanay ng tax. So, pumunta siya doon sa babayaran ng tax, Ariata or something like that. Nung pumunta siya, napakahaba ng pila. Tapos, tiningnan niya sa loob. Sabi niya, bakit yung pila hanggang sa labas na, hanggang mainit na mainit? Matanda na yung nanay ko, 80 plus na. So, sabi niya, tingnan ko nga sa loob. Nung pumasok siya sa loob, ilang window lang ng teller yung open. So, pumunta siya doon sa malapit sa window, tapos tinawag niya yung mga tao doon sa loob. Sabi niya, wala namang makakatulong dito. Sabi niya, haba-haba ng pila. Sabi niya, ito lang ang nakita kong agency na magbibigay ka na ng pera, parang ayaw niyo pa kasi walang nagtatrabaho. Sabi ko kay nanay, hindi naman sa kanila pera, kaya hayaan mo, di ba? So sa atin, di ba, ganyan, 4:30 pa lang, wala nang nagtatrabaho, naghahanap na ng makain, na snacks, o lumalabas na, nangangape, di ba? Hindi nga natin natatapos yung pinaka-basic, pinaka-minimum na kailangan natin gawin. Di ba? Anong nakikita natin? Nakikita natin na hindi nga tayo umabot sa righteousness ng scribes at Pharisees. Subalit ang ating Panginoon, sinabi niya, surpasses. Ibig sabihin, sobra tayo sa minimum. Sobra tayo sa basic. Pero sa Pilipinas, di ba, sa ating gobyerno, tayo, hindi na natin inaabot yung basic. Hindi na natin inaabot ang 5 o'clock. Hindi na natin inaabot na hanggang 5 o'clock nagtatrabaho tayo. Kami ni Pes Mayor, marami kaming experience niyan sa construction, di ba? Minsan yung tao mo hindi mo na maririnig yung martilyo niya kasi natutulog na doon sa kisame, lalo na pag malaki yung building na ginagawa. So, we tend to, tayo mga Pilipino, at ibang lahi din, we tend to, di ba, nagdadaya tayo sa ating oras, sa ating trabaho, di ba? Yun yung problema sa atin. So sana nga nakita natin ngayon dito kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon. Balik natin sa ating sarili at tingnan ng ating sarili na ako ba ay legalistic lang o minimum lang, basic lang ang aking ginagawa o baka hindi ko pa naaabot yan. Ako ba ay, am I answering the call ng ating Panginoon to do more? To surpass that of the scribe and Pharisees. Sana po, ngayong Lent, makita po natin ito at sana din po, ngayong Lent ay pwede nating gawin ang tamang gawin na i-surpass po ang minimum. So, paano natin malalaman? So, isang technique dyan, tinuro ni Professor Jordan Peterson. Paano natin malaman na tayo'y umaasenso? Halimbawa, nagkaroon na tayo ng target natin. Are we going into the target or hindi? Paano natin malalaman? We compare ourselves today than ourselves yesterday. So, titingnan natin ang ating record kahapon at i-compare ang ating record ngayon. Kung ang ngayon natin na record is mas mabuti kaysa kahapon, ibig sabihin umaasenso tayo. So ang ating gauge ng ating pag-asenso ay ang ating ding sarili. Ang ating naman goal is yung sinabi sa atin ng ating Panginoon, surpasses. At yan po ay nasa
turo ng ating simbahan dahil diyan niya po iniwan. At siya din ay naging ehemplo niyan. So sana nga po turuan natin ang ating sarili na ngayon ay nasurpass natin ang ating sarili kahapon. Thank you so much po. Hanggang dito na lang muna ako, si Rex Rowe from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. At ngayon po pupunta tayo sa ating pagninilay sa mga kasamahan natin dito sa PESMA. Shalom, papuri sa Diyos. Salamat. Gwapong utod, Rex Harder ng Chicagoland. PESMA, the best. So sa lahat din na mga kasama ko pong PESMA at sa mga nagsubaybay, ang kilik, sumusuporta, lalo na nanalangin sa channel na pinagkaloob ng Panginoon, PESMA Plus, sa programang Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw. Mapagpalang oras po at happy birthday sa lahat ng may birthday sa araw na ito. Sana po ibigay na sa inyo ang inyong mga hinihingi, lalo na ang inyong good desire. Ano po, sa araw na ito, Pebrero 27, 2026, araw ng Biyernes, 2026 ng taon na ito. At napakaganda ang narinig nating ebanghelyo sa araw na ito dahil po ito pong kalooban ng Diyos na gusto ng ating Panginoong Hesukristo na gawin po natin kahit sa kanyang alagad. Sabi niya, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod sa mga eskriba at parisiyo, hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Insulto talaga to sa mga kapatid natin, mga Hudyo dito, sa panahon ng ating Panginoon. Itong mga eskriba, yung mga maalam, matalinong mga tao, at sila din po ay mga mayayaman ang ating tingnan sa kanilang history. Itong mga parisiyo, kasama yung mga pare ng mga Libita, ito sila yung mga hawod sa templo, at sa kanilang pananampalataya ay masigasig. Lahat naman po sila, ng eskriba naman ay interpret ng nasusulat. Alam naman natin na marami silang interpretasyon na ginawa pang 630 mga laws na sundin. So, sa ating Panginoon nga, ang 10 utos ay ginawang 2. Love God and love your neighbor. 2 lang nga po hindi pa nga natin magawa. Lalo na ang 630. 600 plus, 613. 613. Pinaisa lang ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi niya, love one another as I have loved you. May ibig sabihin, mahalin natin ang Diyos, ang ating kapwa, sa pamagitan ng pagmamahalan. Huwag na nating tingnan yung mga kahinaan po. Pagkakahinaan, pwede nating tingnan at tulungan, hindi ibagsak.
So, yun ang gusto ng Panginoon. Magpaahon ba? Hindi yung hanapan ng kakulangan. Dati ganun din ako. Yung lahat ng mga readers sa simbahan, pagka mali-mali yung pag-pronounce, nagkamali sa pagbasa, ay marami na akong iniisip na hindi mabuti. Nung ako'y binigyan ng pagkakataon na ako'y nagbasa, ay hirap pala. Marami kang kailangan matutunan para madali maintindihan ng karamihan. Pero nung nagbasa na ako, natuto na ako na lahat ng nagbabasa kasama yung ating kaparian ay ipinagdasal ko talaga. Lord, sana po ang pagbigkas, ang pagpaliwanag ay makapasok sa puso't isipan namin na tagapakinig. Ganyan. Lalo na yung sa salmo. Dahil minsan yung salmo, kung malapit ka sa choir, mas malakas pa yung ng gitara habang nagsasalmo. So marami tayong ipagdasal. So dito po, napaka-insulto ito sa mga kapatid nating Hudyo sa panahon na yun. So balikan natin yung kautusan. So doon nag-focus itong mga kapatid nating Iskriba at Parisiyo. Hindi naman natin marinig sa ngayon. Wala na. Kahit nga yung pare nila nandyan, pero madalang mo na lang marinig, no, na binabanggit na kuhanim o kuhin. Madalas na lang ang marinig mo ito, rabbi, no? Teacher. Yun. Dahil yung mga kuhin nila ay nagiging rabbi din. So, ganyan. Ngayon, ang marinig dito ay grupo-grupo na lang. Yung malaking grupo, Askenazi, Sephardim, ganyan. So, balikan ko yung kautusan ito, ang gusto ng Panginoon na pinalaliman niya, no? Kung ano yung sinabi niya. Love one another as I have loved you. So, Diyos siya. Kung ano daw ang pagmamahal ng Diyos, ganun din ang gagawin ninyo. Pagmamahalan. Doon na tayo sa, kasi alagad na po tayo. Hindi na kailangan yung dalawang kautusan. Yung dalawang kautusan, sinabi niya yan sa karamihan. No? Sa mga hindi niya palagad. No? Lahat. No? Yung 10 utos, sa Hudyo yun. No? Sa Hudyo. No? Iniisa-isa ng Hudyo, ginawa pang 613. Pero dito sa Panginoon, tayong mga alagad ay isa na lang. Love one another as I have loved you. Para makita daw tayo ng iba na tayo'y taga sunod niya o alagad. So, yun yung turo ng Panginoon. No? So, dito pinalaliman niya. No? Sabi rito, narinig ninyo na noong unay inuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ibig sabihin, na makapatay ka. Huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. So, litisin ka. No? Pero dito, palalim ang ng Panginoon. Yung spirituality na gusto niyang itatag na, patatagin. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Napupuot ka lang, natural. Kim-kim mo na yung ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Sanhedrin yung taga
justice. No? At sino mang magsasabi sa kanyang kapatid ulol ka ay mapapasa apoy ng impyerno. Naalala ko dati, nung hindi pa ako nakapagbasa nito, ay umahagis din ako sa mga kapatid ko, no? At sa ibang mga tao, mga classmate ko, itong mga ulol ka, no? Masakla pa ito. Dahil sa apoy ng impyerno pala tayo napunta. Buti na lang nagbago. Dahil nagbago tayo, salamat sa Diyos. Ano po? So, kautusan. At napalaliman pa rito sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya't kung maghandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, makipagsundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Napakagandang kaugalian ito. Ibig sabihin kapayapaan. Balik loob sa bawat isa. Dahil sabi niya, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. May dinagdag pa siya rito, no? Kung may magsakdal laban sa inyo, narinig natin kanina, makipag-ayos tayo. Dahil makulong talaga tayo. Pero nakakalungkot dahil sa atin sa Pilipinas, yung maliit na kasalanan ay nakulong. Yung mga mabibigat na kasalanan, minsan, o pag may pera, maabsuelto. At kung nasa otoridad, ay parang wala lang. No? Harapin ang kaso, magpapili pa. No? Takbo pa ng kandidato. Yun ang low moral na ano pa, gahaman sa pwesto. Hindi na gustuhan ng Diyos. Yun nga, gusto ng Panginoon, paghandog sa Kanya ay wala nang ano sa iyo. No? Walang nagsasakdal at sinisikapan mong makiayos. Kung mayroong damage ay gawa ng paraan na makuntinto ang taong nasaktan natin, no? Sa mga bagay na gawin natin nang mabuti sa Kanya. So, yun nga, no? Mahirap na makulong tayo. Hindi lamang po itong kulungan ng ibig sabihin itong kulungan natin. No? Hindi po. Ibig sabihin, ramdam mo ito kahit pagtago. No? Dahil nakakahiya. Gumawa ka na, hindi ka pa nakipag pag-ayos. So, yun ang mangyari sa atin. At ito pa, yung konsyensya natin. No? Dahil sa lahat nating magawang kasalanan, ay mayroong konsekwensya. Kung nakapatay ka, ang konsekwensya diyan, kung sinadya mo at wala namang, hindi naman depensa, so, ibig sabihin, haharap ka talaga sa konsyensya mo na balang araw, either gawin sa iyo, o gawin sa mga anak mo, gawin sa pamilya mo, o sa kamag-anak mo. Tapos sisihin mo yung nakasakdal. Tapos ikaw, wala lamang. Ang gagawin mo pa ay hanapin mo pa at gawa pa ng dagdag na kasalanan. No? So, hindi kagustuhan ng Panginoon yun. At hindi siya nalukod. So, yun nga, ito,
paghahanda sa ating Holy Week. No? Magsisi tayo kung may kasalanan. Nandiyan yung pari natin. At pagdasal natin sarili natin sa Panginoon na magiging maayos na magampanan ang kautusan niya, lalo na sa pagmamahalan. Sintabi na yung mga maiwan lang natin sa mundong ito. Dahil lahat naman ng ating plano ay para naman sa kabutihan ng ating mga anak, pamilya, kamag-anak. Minsan, hindi na natin maisip ang ibang tao. Kala natin ay okay na yon sa Panginoon. Hindi po. Naalala ko po ang aking lulo. 2 beses siya ng asawa. Yung una niyang asawa, ang mga anak, ay hinigpitan talaga. Sa pag-aaral, bigay ang lahat, pero pagdating sa waldas, no way. Ganyan siya. Eh nakita niya, siguro sa sobrang higpit niya, ay halos hindi nakatapos. May isa siyang junior yata po yun. Eh mag-aral na abogasiya. O para matuto, lahat ng libro binili. Yun ang at bigyan ng baon papunta sa kabilang isla. Doon mag-aral. Dahil doon lang ang eskwelahan ng law. Nung sa barko na, hinagis lahat ng libro at pumunta sa malayo. So, hindi nakatapos. Halos hindi nakatapos. May nursing siya. Kaping na, nag-asawa pa. So, sa kanya, ang kahigpitan, kapag mag-asawa na, tigil. Tigil na ang pagpaaral. So, yun nga talaga. So, sa pangalawa nga ang asawa niya, sa unang asawa ko na apo. Pangalawang asawa, lumuwag. Pinagbigyan ng lahat, pinaaral, kung ano yung hingiin, binigay. Nakatapos rin yung iba. Sa 6 yata, 7 anak niya ang nakatapos. 3 yata, 4 wala. Ang nakakalungkot ay karamihan ay gumagamit. So doon na ng lulo ko na siya, na discourage siya sa ng buhay niya, dahil hinigpitan niya, wala pa rin. Ito, pinagbigyan niya, wala pa rin. So, naisip ko nga, sabi ko sa aking magulang, siguro pag binigyan pa ang lulo ng ng panahon, so hindi naman siya gagawa ng pamilya. Siguro iipon na siya ng mga apo niya. At dahil ako ipapaaralin sana na yung katamtaman na sa tama-tama na, hindi masyadong luwag, hindi masyadong higpit, no? Pero sa panahon ngayon, naalala ko, sabi ko, kahit anong gawin ng lulo ko, wala pa rin. Maliban kung ang ipinunla ang kanyang pananampalataya. Dahil susunod-sunod lang yan. Yung hindi matibag ba, na kahit nahawakan ng apo mo, doon siya sa kabutihan, hindi na aangkin siya ng ng lahat, pero galing sa hindi mabuti, no? So yun ang aking dahil kung nandyan tayo sa Panginoon, ay alam natin na kung gumawa tayo ng kasalanan,
tulad nito, tayo po'y konsensya at ang konsekwensya ang mahirap. Ang konsekwensya talaga ang mahirap dahil alam naman natin sa henerasyon ngayon, may mga laws na hindi mo na pwedeng hawakan na masaktan ang mga anak natin. Pero dito masukat ang ating humility at mahabang pasensya kung paano natin i-deal tulad ng Panginoon. Dahil yung anak, kapag sa tamang pagpalaki at yung tinatawag ng Panginoon na disiplina, hindi na kailangan na masaktan pa. Pero, paranasin talaga tayo ng Diyos na masaktan. So, kapag ang anak natin masaktan na maintindihan po niya, kahit kunti lang, dahil pag dating ng panahon, magpapasalamat siya. Hindi na pagdating ng panahon, dahil sobra-sobrang disiplina na hindi naman ayon sa Panginoon, ay masaktan talaga ang anak natin. Nangyari na yan sa akin. Na kahit saan ko idaan sa banal na kasulatan, sa tradisyon, hindi dapat yun mangyari. Pero, dahil sabi ng Panginoon, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. So, wala tayong magawa. Salamat tayo na ginamit sila na lumabas tayo sa mundong ito. Pagpatawad at mahalin ulit. O kahit na wala ng aking ama, naramdaman ko yung pagmamahal ko sa kanya before siya mawala. So, ganyan. So napaka rito, no? Napaka lalim na ating pagnilayan itong mga bagay na ito. Dahil kung manatili tayo sa kautusan, mawala lang tayo sa mundong ito, ang ating sarili ay punong-puno ng bigat sa kalooban. Ang tunay na kapayapaan ay sa Panginoon lamang at wala ng iba. Sandal lang sa Panginoon, panalangin natin ang bawat isa, pagsusumikapan natin na tugunin ang gusto ng Panginoon, iwasan ang kasalanan. At kung hindi rin, dahil pag malapit na tayo sa Panginoon ay hindi naman natin sinasadya, no? Ang magkasala, dahil sinisikapan natin na mapalayo, maiwasan o harapin na sa kagustuhan ng Panginoon. Nandiyan ang ating kaparian na handang magbigay ng absolusyon sa atin. So, salamat sa inyo. Patuloy lang natin ipanalangin ang bawat isa, itong mga kapatid nating Hudyo at mga Muslim, kapayapaan sa buong mundo, lalo na kapayapaan sa ating sarili, sa mga kapatid nating kaibayang pananampalataya, sila'y umalis, ipagdasal natin makabalik. No? Yan nga, ang mga imposibleng bagay ay hindi na natin hawak yun. Dasal lang. Tulad sa mga kapatid nating Hudyo rito, lalo na sa mga militar nila, pag nakita ko sa daan, pinagdasal ko na ingatan sila, i-bless sila, at gawin Roman Catholic sa balang araw. Ganun din sa mga buntis, lalo na sa mga religious communities, no? Kasalubong ko ay buntis, no? Lord, bless her and her womb, no? And make them Roman Catholic. No? Napaka yan, napaka imposible, no? Pero dahil sa aking experience rito, hindi malayo
Dahil pag mag-miracle ang Panginoon sa pamagitan natin, kahit anong gawin ng pagkahudyo nila, kahit hindi nila iwaksi, ramdam pa rin nila kung paano magmahal ang ating Panginoong Jesucristo. Lalo na pag nabuhay mo ilang beses, nabuhay ng Panginoon sa pamagitan natin. Sa hospital, parang ganun. Mga katabi, napagaling, malaking halaga na yun. So, okay. Patuloy pa rin ang aming rito. No? Sana wala nang manatili ng kapayapaan. Hindi natin alam. Dahil ang Panginoong Jesucristo lamang po ang pinanggalingan ng kapayapaan na tunay. So, yun po. Maraming salamat sa inyo, sa inyong pagtangkilik, subaybay, suporta sa channel na ipinagkaloob ng Panginoon, Pismo Plus. Salamat din po sa ating mga anchorman. Binigyan nila ng panahon at nag-alay ng kanilang oras para patuloy tayong maibahagi ang salita ng Diyos. So palaliman natin nilay nito. Kahit itong maliit na bagay pero malaki, no? Pag sinabihan mo ang iyong kapatid na ulol, sa impyerno ka talaga. So umiwas na tayo. Yung ating mga bibig ay pangdasal natin na, Lord, kung maaari hindi ako palabas ng hindi mabuting salita sa aking kapwa. At isa pa natutunan natin, no, sa punto por punto, sa ating spiritual director, puting pari, Reverend Padre Darwin Gitcano, yung yung pagsabi natin sa ating mga anak, hindi mabuti, ay isang dasal pala na tinutugon ng Diablo. Ingat po tayo. Nga po sa asawa ko, sinabihan ko dahil medyo matigas ang ulo tong aming anak. Sabi ko, sabihan mo na matuto lang siya sa pagmahal ng Panginoon at manatili siya. Sinabihan ko kung hindi ka mag-aral ng mabuti, ay tanggapin mo na babalikan mo. Manatili ka muna dyan sa grade na yan. Dahil subok ko na yan, sabi ko. Ako'y dahil sa sitwasyon ko noon, malaking kakulangan pagdating ng haharapin mo ng buhay, no? Na tulad pagdating ng panahon, yung mayroong akong kamag-anak na dahil wala akong makita sa aking inalagaan doon, makatulong ba? Dalawa sila ng alagaan. Sabi ko pwede ko na kunin. Sinabihan ko kamag-anak ko, pupunta ka rito. Mag-apply ka na. Ang sagot sa akin, Kuya, hindi po ako marunong mag-English. So nasaktan ako, pero yun ang katotohanan. So yun ang sinabi ko sa anak ko, matuto ka. No? Hindi naman ibig sabihin na magaling ka o maano talaga. Yung importante, alam mo ang mga bagay na ito. Para pagdating ng panahon, pag hinarap mo ng mag-isa, wala na kami ng mga magulang mo, ay alam mo na ang gagawin. Hindi ka lang mapalayo sa Diyos. So, yun lang po. Salamat ulit at Shalom Beletraot, back to you. Gwapong utod ng Chicagoland.
Pisma Compadre Rex Harder. Shalom. Papuri sa Diyos. Viva ka siya. So hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay, pagsusuporta po at pag-share. Like and share po ng ating munting tahanan na ito, ang ating humble channel dito sa PESMA at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. Ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan po sa Pilipinas o ang ating Gospel Reflections. Ito po ay ginagawa natin kada Wednesday, Friday, and Sunday. Miyerkules po, Biyernes, at Linggo. At ang ating namang rosary is every day except Sunday. So again, thank you so much and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Ito naman po si Rex from Chicagoland. Hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli po. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Spirit.